So galing ako nanood ng Miss Saigon. Pag-uusapan natin ngayon kung ano yung naging experience ko doon, kung na-enjoy ko ba siya, at kung ano yung masabi ko doon sa show. So habang fresh na fresh pa sa memory ko, as in kakagaling ko lang talaga doon 1 hour ago, gagawan ko na siya ng video para hindi mawala doon sa memory ko, no? So yung Miss Saigon ay sikat na sikat, syempre 1975 pa lang ata lumabas na yung unang Miss Saigon na kinanapan ni Lea Salonga, no? Sariling atin na Filipino. So, ito yung play na napapanood natin sa YouTube na parang nag-audition si Miss Lea Salonga dun sa parang nagpapiano yung American tapos kumanta siya tapos medyo shocking yung ganda ng boses niya, no? So, ngayon, nag-decide sila na parang magkaroon ng play dito sa Pilipinas. For 2 months ata nandito sila hanggang sa May 12. Kaya ang ginawa ko, grinab ko na kasi syempre minsan lang yan dito, tsaka gusto ko rin ma-experience na makapanood ng mga play na tulad nila nito ng Miss Saigon. Kasi ever since talaga, mahilig din na talaga ako manood ng mga play sa mga kantahan na mga movie, no? Pinapanood ko yung mga Sweeney Todd, yung mga Les Miserables, pinapanood ko yung Miss Saigon, pinapanood ko sa YouTube. Tsaka, mahilig talaga ako sa mga ganong movie, no? Marami pang movie na musical na hindi ko pa napapanood. Proven na, lalo na yung Sweeney Todd, siguro mga 20 times ko na pinanood yung movie nun. Tapos lagi ko ino-introduce pagka meron akong bagong napanood sa misis ko. Ayun, pinapapanood ko siya ng gano'n. Kahit na ayaw niya yung brutal na Sweeney Todd, yun yung pinaka-favorite ko talaga. Gaganda kasi ng kanta nun. So, ayun nga, pinanood ko na yung Miss Saigon sa Pilipinas. So, nagpalit ako ng damit kasi para akong suman doon. So, nabili ko yung ticket ko ng 3,500 or 3,700 ata. Hindi ko na masyadong maalala kasi 2 months ago ko pa siya binili. Tapos, ako lang mag-isa. Wala akong kasamang iba. Tapos, alas 8 siya ng gabi. So, pupunta ako doon. Alas 7 pa lang. Ang dami ng tao. Ngayon, ang daming mga memorabilia. Ang daming pwedeng bilhin na medyo may kamahalan. Ano? Kasi, syempre, sa Solerte na hotel eh. Ngayon, dahil first time ko talaga to na manood ng mga ganong play or mga stage play, ito yung hindi ko na-expect. Nung napanood ko yung palabas, napakaganda talaga. Yung visuals niya, yung lighting niya, yung sound niya is so perfect, no? Ngayon, parang alam mo yung nakikita mo, parang unbelievable na nakikita mo siya harap-harapan. Kasi yung mga sound niya, kung paano gumagana yung sound niya, yung lighting niya, towards yung stage, na gumagalaw yung stage habang nagpe-play sila, kung nagpapalit ng setting, gumagalaw yung stage. So, nakikita mo, as in, habang naglalakad na kumakanta sila, pumapasok yung mga stage na setting or kung saan man sila nagpunta. Ngayon, gumagana yun with accordance to the lighting and then yung visuals, yung mga usok. So, nangyayari, merong 3D effect. Kung napapanood mo siya sa mga movie or sa mga YouTube na video, iba talaga yung nasa harap mo. Kasi, parang hindi ka makapaniwala kung nakikita mo. Kasi, titignan mo siya as, parang magic. Alam mo yun, pagka dumilim tong part na to, as in, sobrang dilim na hindi mo sila makita. Kahit nanilinawan ko talaga yung mata ko, may nakikita lang ang silhouette na tumatakbo, sumiikot. Pero talagang halos di mo makita. As in, pagka niliwanagan nila to at diniliman nila to, talagang naaabot nila yung purpose nila ba. Tapos meron pang napansin ko na pagka pinapaliwanag nila na parang merong aura yung tao, inilawan lang nila ng spotlight na may kulay. Tapos makikita mo talaga, kala mo may aura talaga. Kala mo super saiyan, no? Kaya nga sinasabi ko, nung unang part, kasi 2 acts yun eh. 2 part. Pagkatapos namin, pag break namin, parang hindi ako mapaniwala sa nakita ko. As in, puta, totoo ba itong nakaharap ko? Alam mo yan, medyo malayo ako pero totoo ba itong nasa harap ko na gumagalaw, yung mga salita nila sobrang sync sa bibig. Akala ko nga naka-lip sync eh. Kasi sobrang perfect ba? Sobrang perfect pag kumakanta sila na parang sakto lang naman yung lakas ng boses nila pero rinig na rinig sila throughout the huge theater, no? Ngayon, napaisip ako na kung paano nila kinuha yung mga sound na ganon. Kasi pwede mong pwede mong lagyan ng mic yung stage, lagyan mo lahat siguro ng mic. Pero ang kakaiba doon kasi kung meron silang mic dito, wala naman ako nakikita. Parang nandito ata sa noo na parang napakaliit na nakadikit love mic lang. Tapos pag nagkakadikitan sila, hindi nagpapatungan yung boses nila, no? So parang individual talaga. Tapos ang kakaiba doon, kahit na yung mga clap, yung pag nag-appear sila or naglalakad sila, maririnig mo talaga yung tunog. Hindi ko lang alam kung meron silang
additional na sound effects, no, behind the play. Pero grabe, as in nakikita mo, nararamdaman mo nung sinabi niyang amoy orange daw yung babae, parang may naamoy na talaga ang orange niya. Parang totoo talaga, alam mo yun, mas maganda pala talaga yung ganun pagharap-harapan. So sa mga talent naman, yung talent nila is top notch talaga, no, 10 out of 10, na minsan mapapaisip ka na may ganito pala talaga nakatalented na tao, no. Alam mo yun, yung parang nag-a-act na habang kumakanta sila, makikita mo sa mata nila na malungkot sila. Alam mo yun, na talagang stage play. Kaya maintindihan mo na most actors nanggagaling talaga sila sa mga Broadway, no? Kasi ang gagaling talaga nila. As in, iba. So yung opening pa lang, makikita mo na yung paano present na ma-shock ka na, wow, iba yung level nito ah. Makikita mo, halata nag-gym yung mga babae na ang sexy nila kasi di ba nagtatrabaho sila sa bar, na maaakit ka talaga, no? Tapos makikita mo pagka humalik doon, na pagka naghalikan yung bida, si Kim, tsaka yung si Chris ata yung lalaki. Pag naghalikan sila talagang passionate ba? Yung in love na kiss, hindi lang yung basta naghalikan lang. Alam mo yun, parang pre-practice talaga nila. Tapos si Kim yung talagang artista na Filipino. Ano pala, may boyfriend pala. No? Tinignan ko sa Instagram. So nakapikit yung boyfriend pag nag-ano sila, nagpa-practice nung GI niya na asawa dun sa play. Ewan ko. Nagiging professional na siguro talaga sila. So napansin ko doon, napakaraming Filipino actor tsaka actress, no? Isa na doon syempre yung bida, si Kim. Yung The Engineer, si Gigi. Pero yung nagdala talaga doon si The Engineer, yung Filipino na queer. Grabe siya yung nagdala. Kaya nung lumabas siya, nung natapos yung play, nag-thank you siya. Talagang sigawan lahat ng tao. Kasi grabe yung performance niya. Akala ko si Kim yung yung bidang babae, yung magdadala ng show. Pero hindi pala. Para lang siyang side character ni The Engineer. Tsaka yung Gigi, magaling din. Filipina din siya. So meron daw banda yung Gigi dito, na parang girls band sa Pilipinas, which is hindi ko alam kung ano yun. Pero pwede nyo siguro i-google. Ang galing. Ang medyo nakakailang lang dun is yung character niya kasi is, di ba, siya, prostitute siya. Makikita mo yung suot niya, the whole time is brat panty lang, no? So, talagang revealing talaga, kitang-kita mo yung katawan niya, yung galaw-galaw niya doon. Napakagaling rin artista, no? Kailangan matibay. Tapos yun nga, nung natapos yung show, talagang sigawan lahat ng tao. Talagang ang ganda. Yung mga katabi ko, ako lang mag-isa, solo lang ako. Mga katabi ko, yung iba nagluluha. Kasi talagang sobrang ganda ng play. So, sa voice naman, kasi madalas syempre nako-compare yung bagong Kim dun sa Lea Salonga. Which is marami naman na talaga din gumanap na Kim, no? Throughout the history, no? Pero syempre, sa pagkakaalam ko si Lea Salonga talaga ata yung nauna. Ngayon, kung sa boses naman yung labanan, mas maganda pa rin yung boses ni Lea Salonga, no? Mas matining yung boses ni Lea Salonga, mas manipis, no? Kung papakinggan mo. Merong parts ng play na medyo galit yung si Kim. So, maririnig mo yung difference talaga ng boses nila. Kay Lea Salonga kasi meron siyang may pagka-inosente, no? Which is, tumatali talaga dun sa character na si Kim kasi sobrang inosente niya, no? Tapos, napunta siya dun sa story na ganun. So, yung story naman, hindi ako masyado natuwa dun, no? Kasi hindi nahanap yung gusto kong mangyari, no? Hindi siya happy story, eh. Sad siya, eh. Alam mo yung ganyan, tapos ganyan, tapos biglang bulbulusok, diretso. Talaga, hindi siya pambata din na story, no? Kasi ang dami niyang explicit na salita, na galaw, no? Ang gusto ko dun, talagang pag nagsalita ng ganun, tumatawa rin lahat ng tao. Tapos yung actor pa na si The Engineer is nagtatagalog, no? Nagtatagalog siya na, ang baho ng puwet mo, parang ganun. Kasi nga Filipino siya, tapos parang tinake nila as parang character talaga nila. Hindi nila ginaya lang yung dating actor, no? So parang talagang pinanindigan nila yung kanilang flavor naman. So yung seating and venue, para sa akin, yung inuupuan ko medyo malayo. Akala ko kasi medyo malapit siya, kaya ito yung kinuha ko. Pero next time, pagka ganun pala, dapat medyo mas malapit ka. Kahit balcony, gusto ko balcony kasi medyo mataas. Tapos, dahil mataas siya, kita ko. Maliit ako eh. Kung nakaupo ako, tapos
matangkad yun sa harap ko, mahirapan ako. So, kinuha ko talaga balcony. Pero ang problema, dito ako kumuha ng balcony sa may 31 double M's. Pero yung kasunod na mas malapit, yung harap na harap ng balcony, kasing level mo kasi sila. So, mas madaling makita yung mga emotion nila. Tsaka parang ilang seats pa yung lapit mo, no? As in, nandun na sa harap mo. Kaya maganda yung pwesto niyan. So, next time, pagka manonood ako ng ganito, susulitin ko na. Kasi para sa akin, sobrang sulit pala talaga. Sana, kinuha ko yung mga tig 7,000 at least nandun ako sa may harap. Kasi talagang makikita mo, iba yung level ng production. Yung mga usok, kung paano na dinadala yung emotion nung kahit ng, yung parang yung visual effects niya, makikita mong mga usok, yung mga lighting, kung paano siya tumatama sa usok, kung paano tumatama yung lighting doon sa mga balat nila. Napakaganda. As in, imagine niyo na lang, merong bumaba mga helicopter doon sa harap niyo. Pero hindi totoong helicopter yun ha. As in, may bumababa at maniniwala ka na helicopter yun. Pag may bumabaril, makikita mo talaga, nagkakasigawan nga yung mga katabi ko kasi sobrang realistic ng mga ano niya. Pero alam mo na, stage play, ano? Pero, yun nga, parang totoo talaga. So, yung rating ko dun is, kung 10, is 10 out of 10 talaga, solid. As in, worth watching talaga siya. Sa price niya, sobrang worth it talaga. Sobrang worth it niya para sa pera. Since, in your lifetime, baka isang beses ang pumunta sa Pilipinas yun, diba? So, maririnig mo sa mga katabi mo, nagbibisaya sila, galing pa sila sa probinsya para lang manood ng Miss Saigon. So, nagbakasyon sila sa Manila, nanood sila nakabook sila sa Miss Saigon, uwi na sila. Alam mo yan, sobrang sulit ng bakasyon nila kung dito man sila nagbakasyon ngayon. So, ang tanong ngayon is, meron ba akong balak manood ulit ng mga place na ganito kahit medyo mahal? Oo, sobra. Sana pumunta dito yung Les Miserables, sana pumunta dito yung Sweeney Todd. Lahat ng place, papanoorin ko talaga kasi sobrang sulit. Dito ako nag-enjoy para sa akin. So, nangyari na ang endings, bumili ako ng key fob or yung keychain. Tapos, meron din akong biniling program ang tinatawag. Parang program book. Pakita ko sa inyo. So, ito yung program book niya. Makikita niya dito kung sino yung mga artista. So, dito ko nalaman, no? So, sobrang higpit kasi doon talaga na bawal mag-video, bawal mag-picture. So, makikita nyo dito, kung ano nakikita nyo yung quality niyan, kung ano yung nakikita nyo yung quality niyan, times 10. Kasi nandun ka eh, nakikita mo harap-harapan eh. Ayan. Napakaganda. Napakaganda. So, yan yung laman niya. Marirelieve mo yung mga nakita mo doon na mind-blowing talaga. Tapos, ito yung isa kong binili. So, yung souvenir na yun, yung pinakita ko sa inyo kanina is 1,000 pesos yun. Ito naman, ang souvenir na to is, ito naman ay 700. So, ito yung, ang ganda niya, oh. Keychain siya na, yan, pakita natin dito. And keychain siya na parang bakal yung likod, oh. Diba? So, solid siya. Nawakawakan ko siya doon. Napabili ako kasi maganda talaga. Akala ko keychain na mumurahin na. Pero, alam mo yun, yung qualities mabigat, saktong-sakto. So guys, hindi ko na pahabain masyadong video. Sana manood kayo ng iba kong vlog at saka sana rin mag-follow kayo dito sa channel ko. Maraming salamat sa panonood at sa ulitin. Bye-bye!